Jed, may paliwanag ba yung impeachment court? Bakit hindi natapos yung presentasyon ng kanilang unang testigo kahapon? Ngayong araw yung cross-examination para dito sa unang testigo na si National Bureau of Investigation, Agent John Mark Calilong. So paliwanag kagabi ni Attorney Reggie Tonggol na siyang spokesperson ng impeachment court. Inaasahan talaga nila na mahaba pa yung magiging proseso kagabi, kaya minarapat nila na ipagpaliban muna ito para na rin sa kapakanan ng Senator Judges at ng testigong si Calilong. Umabot ng halos 4 na oras ang naging direct examination sa unang testigo na si John Mark Calilong na isang senior agent ng National Bureau of Investigation. Dahil dito, ayon kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court kagabi, ipinagpabukas o in-schedule na ang cross-examination mamayang hapon. Paliwanag niya na mahalagang nakapahinga o makabawi ng lakas at hindi pagod ang lahat upang mas maayos na ma-appreciate ang istorya at testimonya sa loob ng korte. Because the cross-examination will entail long time. Based sa experience natin bilang litigator din, ine-expect natin na matatagalan yon, and some senators are already tired sitting there. So, pwede naman po yun, ginagawa yon so that mas ma-appreciate ng mga tao po pag hindi tayo pagod. Mas ma-appreciate din yung storya at testimonya ng testigo kapag nakapahinga rin siya. Kasi tuloy-tuloy rin siya, kawawa rin naman. At dahil sa mga ganitong pagbabago sa timeline, hindi ngayon inaalis ang posibilidad na ma-extend ang kasalukuyang trial date depende sa pangangailangan ng korte. Hindi pa natin alam kasi sometimes the court will schedule a specific 92 days, but because of exigencies or yung mga ganito na hindi naman kasalanan ng both parties, hindi rin kasalanan ng korte, just as part of court management, the court will necessarily extend the trial dates as need be. So hindi talaga siya 92 or 93 days na nakatali talaga. Bukod dito, ipinaliwanag din ng spokesperson ng impeachment court ang one-day, one-witness rule matapos nang hindi matapos si Calilong kahapon. Aniya, maaari namang maging maluwag ang korte sa nasabing rule kung ang layunin naman ay upang mapalabas ang katotohanan. One day, one witness rule. Katulad ng any provision ng mga rules natin, no? Ito po ay ipinapasa lang o pinapasunod sa atin para may orderly na pagpresenta ng mga ebidensya at ng mga testigo. Pero hindi naman po ito hard and strict rule. While we want na talagang masunod yon, pero depende po sa case-to-case basis, exigencies of the time, ang mas nananaig pa rin po talaga yung mas makuha yung katotohanan. At mas makukuha po yon kapag lahat po ng parties ay medyo hindi napagod sa gantong klaseng kahabang mga testimonya. Aga ilan sa mga aabangan natin dito sa ikatlong araw ng impeachment trial na magsisimula 2:00 pa rin ng hapon mamaya is yung cross-examination na dito sa hindi natapos na si NBI Agent Calilong, at pwede rin nating asahan yung posibilidad na ma-play yung 2-hour video nitong online press conference na binabanggit kahapon ng House Prosecution Panel, dahil kung matatandaan kahapon, ang na-play lamang sa impeachment court ay yung ilang mga clips from the entire video, at hiniling naman kasi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na kung maaari ay ma-play nga itong buong 2 oras na video, pero hindi napayagan kahapon sa korte. At kung matatapos ka ng maaga rin yung cross-examination, ay posibleng maipresenta na rin ng House Prosecution Panel yung kanilang pangalawang testigo. Pero yan ay mga aabangan pa lang naman natin mamaya dito sa trial sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.